أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong, sa Kanya lamang tayo humingi ng kapatawaran, at nawa ang pagpapala ay mapasa Kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya. Ang pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, katotohanan ang ating panahon ay dito yung napakaraming depresyon na nangyayari sa atin dahil sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, pag-iisip sa nakaraan, pag-iisip sa mangyayari, pagkakaroon ng pagkakautang sa tao. Yung mga iniisip natin, minsan ito ay nakapagbibigay sa atin ng isang matinding kalungkutan. Nadadalhin tayo sa depresyon, na ang depression naman ay, a'udhu billah, tayo ay magpakupkup sa Allah, maaring gamitin ni Satanas, ni Shaitan, upang tayo ay mapaglaruan niya at ihatid niya tayo sa isang gawain na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya ang ating pananampalataya, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ay nagtuturo sa atin na tayo ay laging magpapakupkup sa Allah mula sa mga bagay na ito. Meron akong nais ikwento sa inyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa sa mga sahabi, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yud'a lahu Abu Umama. Tinatawag siya, o ang kanyang pangalan, o kilala siya sa pangalang Abu Umama. Si Abu Umama radhiyallahu anhu, isang araw siya ay naabutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng masjid fi ghairi waqti as-salah, na hindi pa naman oras ng pagdarasal. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong kay Abu Umama, no? Dahil nagulat siya, bakit si Abu Umama ay nasa loob ng masjid fi ghairi waqti as-salah, kahit hindi pa naman oras ng pagdarasal. Maaring ang dasal noon ay talagang matagal pa bago dumating. So, tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Umama ay isang Ansar. Meaning ng Ansar ay taga Madina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Umama, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti as-salah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Abu Umama, bakit ka nandito sa masjid? O anong dahilan bakit nakikita kitang nakaupo dito sa loob ng masjid fi ghairi waqti as-salah,
kahit hindi pa oras ng pagdarasal. Qal, sabi ni Abu Humama, humumun lazumatni wa duyunun ya Rasulallah. O sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kadahilanan kung bakit ako nandito sa masjid kahit hindi pa oras ng sala, ya Rasulullah, nakakaramdam ako ng matinding kalungkutan. At yung mga pinagkakautangan ko ay iniisip ko. Ang ginamit dito ay ham. Alhammu, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wal hazan at ang hazan ay pareho sila ng kahulugan sa Tagalog. Ang alham ay kalungkutan, alhazan ay kalungkutan. Pero mayroon silang isang pinagkaiba. Okay? Anong ibig sabihin ng ham? Alhammu, ibig sabihin ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung kalungkutan ng dahil sa dami ng pag-iisip mo sa future, sa panghinaharap. So ito yung nangyayari kay Abu Umama radhiyallahu an. Humumun lazumatni wa duyunun ya Rasulullah. Kung bakit ako nandito sa masjid, ya Rasulullah, o sugo ng Allah, iniisip ko o nakakaramdam ako ng matinding kalungkutan dahil sa pag-iisip ko sa future at iniisip ko yung mga pinagkautangan ko. Qal, so sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhhab Allah azza wa jalla hammaka wa qada anka daynak. Gusto mo ba, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naturuan kita ng salita na kapag sinabi mo ito, adhhab Allah azza wa jal hammaka wa qada anka daynak, ay iaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iisip mo sa mga kalungkutan, o ang pagiging malungkot mo sa pag-iisip ng panghinaharap, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng dahilan upang mabayaran mo ang iyong mga pagkakautang. Qal, qultu bala ya Rasulullah. Sabi ni Abu Umama, opo naman o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, idza asbahta wa idza amsayt, sabihin mo ito kapag inabot ka ng umaga't hapon, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhul wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sabihin mo ito ya Aba Umama. Kapag dumating sa iyo ang umaga at hapon, sabihin mo ang dua na ito. So ulitin natin yung dua. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhul wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qal, sabi ni Abu Umama, fafa'altu dhalik, ginawa ko itong tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'adhhab Allah azza wa jalla hammi wa qada anni dayni. Ginawa ko ito at nawala ang matinding kalungkutan ko sa pag-iisip ng future, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa ng paraan upang mabayaran ko ang aking mga pagkakautang. Allahu Akbar.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa oras ng mga pag-iisip, minsan dahil tao tayo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi talaga natin maiwasan na mag-isip tayo sa mga bagay-bagay. Hindi nangangahulugan na wala tayong tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil tao tayo, nakakaramdam tayo ng mga ganitong klase ng pakiramdam. Ultimo mga sahaba, ridwanullahi alaihim, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumarating sila sa point na nalulungkot sila dahil sa pag-iisip ng kanilang kinabukasan. At isa na rito si Abu Umama radhiyallahu an. So, hindi nangangahulugan na wala tayong tiwala sa Allah, pero minsan tayo ay bibigyan ng kalungkutan na talagang babalot sa atin. Na magiging dahilan na tayo ay manghihina sa pagsasagawa ng pananampalataya, sa kung ano mang bagay, manghihina tayo. Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga oras na ganito ang mangyayari sa ating buhay, lalo na minsan ang pinakamalaking trial sa atin yung pag-isip ng future Kasi yung past andyan na nangyari na Kumbaga, yung past hindi naman natin babalikan kapag nalungkot tayo Kukuhanan lang natin siya ng aral. Pero yung future, yung pag-iisip ng future, ito yung malaking nakapagbibigay ng lungkot sa atin. Kasi hindi natin alam talaga kung anong mangyayari. No? Kaya talagang tayo ay magpapakupkup sa Allah sa mga pagkakataong ito. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam sa mga bagay na mangyayari sa atin. So, ito ang mga kapatid sa pananampalataya ay isang paalala sa atin, inshallah, na alam natin sa panahon natin ngayon na napakarami po ng mga tao na tinatamaan ng depression sa iba't ibang pamamaraan, iba't ibang kadahilanan. Nandun na yung pag-iisip sa mga bagay na panghinaharap, pag-iisip sa mga bagay na nangyari na, pag-iisip sa mga pinagkakautangan, at marami pang iba. So, tinuruan tayo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagpapakupkup sa Allah sa mga pangyayaring ito, sa mga sitwasyon na ito. Kasi bakit? Kailangan nating magpakupkup sa Allah kasi bakit? Dahil napakatindi nito mga kapatid sa pananampalataya. Maaari tayong dalin nito sa isang bagay na kasuklam-suklam para sa Allah. Hanggang dalin tayo nito sa pagpapakamatay. Marami sa mga tao ngayon dahil lang sa depresyon ay nalalamon sila ng matindi. So kailangan natin ng pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga ganitong klase ng sitwasyon, kailangan nating pairalin sa ating mga sarili ang pagpapakupkup sa Allah at iwasan natin mga kapatid na tayo ay mag-isa. Lagi tayong sumama sa mga tao na kung saan magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kaibigan man yan, o kung kayo ay may mga asawa, kayo ay makinig sa kanya. At alhamdulillah sa mga taong biniyayaan, sa mga lalaki, sa mga babaeng biniyayaan ng asawa na kung saan kapag nakikita niya ang kanyang kapartner na nalulungkot, ay hindi niya ito pinababayaan. Isang malaking biyaya ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, huwag natin kakalimutan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin banggitin ang dua na ito, mga kapatid, dahil ang alham wal hazan, ang matinding kalungkutan sa pamamagitan ng pag-iisip ng future,
at kalungkutan sa pamamagitan ng pag-iisip ng past ay isang malaking kalaban, isang malaking pagsubok na kakaharapin ng bawat isa sa atin, ng individual. So kailangan nating magpakupkup. Ang kalungkutan wala siyang pinipiling araw, wala siyang pinipiling oras. Ang kalungkutan bigla na lang nating mararamdaman yan. Minsan masaya tayo sa umaga, mamayang tanghali napakalungkot natin. Kagabi nagtatawanan tayo, pagising mo sa umaga walang dahilan, hindi mo alam kung anong dahilan, napakalungkot mo na. Dahil isa itong kalaban, isa itong pagsubok sa atin. At kailangan nating magpakupkup lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong klase ng karamdaman. Dahil kung hindi, kung tayo ay tatalunin ito mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, maaaring magbigay ito ng masamang resulta sa atin. Sa ating pag-iisip, sa ating pagkatao, sa ating sitwasyon, sa lahat, sa ating kalusugan, maaaring magkaroon ito ng matinding epekto. Na kung kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili bilang isang tao na katulad ninyo, nakakaramdam ng kalungkutan paminsan-minsan, ay kailangan natin magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nating ipasakop ang ating lahat ng sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kailangan nating magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, uulitin natin, kailangan na tayo ay magpapakupkup lagi sa Allah mula sa mga karamdamang ito, mula sa mga kalabang itong kakaharapin ng ating mga sarili. Ano ito? Alham, walhazan, ang kalungkutan sa pag-iisip ng future, kalungkutan sa pag-iisip ng past, kalungkutan sa pag-iisip ng sa pinagkakautangan, kalungkutan dahil sa nadadama natin ito dahil sa sinasabi ng mga tao, hindi natin ma-take, hindi natin masikmura yung mga pang-aalipusta sa atin ng kapwa natin. Minsan talagang nakakalungkot yun. Aalipustahin tayo ng ating kapwa-tao. Nakakalungkot talaga yun. Nakakaramdam tayo ng panghihina sa ating sarili. So ito yung mga bagay na kailangan nating magpakupkup sa Allah. At inshallah mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, dua at ipagpatuloy natin ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at lagi tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala wa ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.